Ngayong Chinese New Year, busugin po ang pamilya hindi lang ng pagmamahalan, kundi pati na rin ng kaswertehan. Kaya, ihanda na po ang mga pagkaing lucky para ang buong taon ay maging happy. Kogay Fatsoy, panahon na para maghanap ng swerte ngayong taon. Pero alam niyo ba na hindi lang mga charms at crystals ang pwedeng magdala ng good luck? Dahil meron ding mga maswerteng pagkain. Tara na at samahan niyo akong tikman ang swerte ngayong 2014. Ngayong Year of the Wooden Horse, sipa raw ang swerte. Ayon sa mga eksperto, may ilang mga pagkain nakakaakit ng good luck at isa na riyan ang alimango. Importante meron tayong crab kasi crab is symbol of protection ng money. Pero bukod sa pagiging maswerte nito, ito na rin daw ang itinuturing na bestseller ng isang Chinese restaurant dito sa Quezon City. Pag sa crab kasi, ang special way of cooking it sa amin sa Mandarin Sky is Fei Fong crab. Bukod daw kasi sa kakaibang pagluto nito, kakaiba rin daw ang mga sangkap nito. Ang crab with special breading i-deep fry sa mainit na mantika. Fei Fong crab means we deep fry the crab, then we saute it with our special sauce. The ingredients of our special sauce is more on garlic, onion, leeks, tausi, and this Chinese wine. Ilang sandali pa, isang kakaiba at maswerteng putahe na ang naghihintay. 130 pesos per 100 grams ang crabs dito. At ang good news, pwedeng lutuin ng alimango ayon sa lasang napupusuan ninyo. Ako, mahilig talaga ako sa seafoods at isa sa favorite ko, yung crabs. Pero, usually, ang gusto ko lang talaga lutuin is steamed or yung buttered garlic. Pero ito, bagong style, so tikman na natin. And the best way to eat crabs? Mas masarap kainin ng crab kapag kinakamay. Habang kinakain mo siya, hindi lang yung thought na masarap siya. Ang thought na nasa isip mo habang kinakain mo siya is maswerte ka, kaya mas masarap kumain. Kung simutin ko ito, makukuha ko rin kaya lahat ng swerte? Ako talaga, kapag kumakain ako ng crab, talagang sinisimot ko. Pero ngayon, mas sinisimot ko siya kasi yung sauce niya, kahit nasa labas lang siya, syempre, nakakrus yung shell ng crab. Malalasahan mo pa rin sa loob yung mga spices na nilagay. Tapos, medyo maanghang siya, pero masarap. Pero bukod sa pagiging pet, maswerte rin daw kumain ng mga isda tulad ng lapu-lapu. Symbol of abundance. O marami, ibig sabihin lagi may sobra. So, di ba lagi meron tayong income or good income, financial, ganon, stable. Ito na marahil ang naging sikreto ng isang restaurant sa Binondo. 1910 pa raw sila nag-umpisa bilang isang pansiteria at hanggang ngayon, dinarayo pa rin sila. At syempre, hindi mawawala ang mga pampaswerteng isda rito, tulad ng kanilang sweet and sour lapu-lapu. Ang sikreto raw sa blockbuster dish na ito ay pagka-deep fry nito. Sinisigurado nilang crispy ang pagkakaluto nito. At syempre, lalo pa itong pinasarap ng mga pampalasa. Kasama na dyan ng bell pepper, pineapple chunks, ginger, garlic, carrot, onions, ketchup, sesame oil, at marami pang iba. Madali lang din ang pagluluto ng sweet and sour sauce nito. Isahin lang ang lahat ng mga sangkap sa wok. Masarap daw itong ihain fresh from the kitchen habang mainit-init pa. Pwedeng pagsaluhan ng hanggang 5 tao ang crispy, spicy at syempre, lucky na sweet and sour lapu-lapu sa halagang 650 pesos. Dito naman sa isang Chinese restaurant sa San Juan, bok choy o Taiwanese pechay ang nakita naming nakadisplay. Paano naman kasi ang bok choy, simbolo raw ng 100 kinds of wealth and prosperity. Pechay is lucky kasi sa Chinese, we call it 100 opportunity or pak choy. Ibig sabihin, maraming opportunity dumadating sa atin, tsaka maraming business, tsaka good beginning. Kaya halos lahat daw ng Chinese restaurants may side dish na bok choy, o kaya naman nakahalo ito sa kanilang mga pagkain. Gusto nyo halo, kahit anong halo, basta nandun yung pechay, nandun yung sangkap. Pwede nyo haluan ng garlic, ganun, o saute nyo, okay lang. Bida rin sa menu ng restaurant na ito ang iba't ibang luto ng bok choy.
sa bok choy, kailangan din ng shiitake mushroom, garlic oyster sauce, at iba pang pampalasa para sa lucky dish na ito. Bahagyan lutuin ang bok choy sa kumukulong tubig na may mantika. Hanguin ito kaagad para hindi ma-overcook. Sunod namang lutuin ang mushroom sa oyster sauce at iba pang mga pampalasa. Ang lucky bok choy dish pwedeng ihanda in less than 10 minutes. Usually, kapag sinabing pechay, ang iniisip natin medyo matabang, ganyan. Ito hindi kasi meron siyang oyster sauce. So, meron siyang naglalaro yung tamis tsaka yung alat nung sauce. Tapos, mas ginawa pa siyang appetizing dahil sa mushroom, di ba? Sarap! Kaya ipagdiwang ang Chinese New Year sa paraang nakakabusog. Hindi lang pala sustansya at linamnam ang hatid ng mga paborito nating pagkain. Dahil pati pala ang swerte, pwede nang maihain. May mga swerteng hatid ng kapalaran, meron din namang dala ng mga charms. Kaya para magtuloy-tuloy ang good karma, samahan pa ng mga masaswerteng at masasarap na pagkain. Nabusog ka na? May pampabuenas pa.